Kung gusto ng mga taga Leyte itong si PBBM, then most likely hindi nila yan papasukin yung Duterte Youth kasi sila yung may nakaambang impeachment laban kay PBBM. Itong resulta ngayon ng eleksyon mga kababayan, again, marami tayong nakikita dito na pumapabor pa rin dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung mga tao, sinisiguro nila na okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ngayon po ay May 14 mga kababayan. May 14, 2025, 2 days after ng election at patuloy pa rin po ang counting ng mga boto mga kababayan at patuloy pang at papalapit na po matapos most likely. Baka hindi matapos itong araw na ito, may poproklama na lalo na sa senador mga kababayan at marami na rin naiproklama sa iba't ibang probinsya mga kababayan. At ito, anong pag-usapan natin ngayon? Sa time ng pag-record ko ngayon mga kababayan, ngayon po ay 2 p.m. Okay? At ito, ang pag-usapan natin ay, nako, PBBM. Nangangamba na nga ba sa kanyang impeachment case? Bakit kaya? Tingnan natin kasi pag-usapan natin ito mga kababayan dahil analyze natin ito nangyayari or sa resulta ng eleksyon ngayon. Okay? Kahit si Martin Romualdez mga kababayan, hindi na pinapaniwalaan sa mga tao ng kanyang distrito. Martin Romualdez yan mga kababayan ha? Anong pangako ni Martin Romualdez kay PBBM? 12-0 daw. Sa kanyang distrito mga kababayan. At ito, again, pag-usapan rin natin yan. Dalawa yung pag-usapan natin. Ito, yung katanungan, PBBM, nangangamba na ba sa kanyang impeachment case? At Martin Romualdez, nako, hindi na pinapaniwalaan ng mga tao sa kanyang distrito. Okay, yan po pag-usapan natin dito ngayon mga kababayan. Ito, tignan muna natin ito. By the way, bago natin umpisahan mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe, napalakpakan po tayo dyan. Maraming salamat po sa lahat. At ito mga kababayan, umpisahan na natin. Ito, may balita tayo dito galing sa GMA News Online. Your news authority. Ika nga. Okay? Ito, Speaker Romualdez wins. Third straight House term. Nako, bakit kaya nanalo ito? Kasi walang kalaban mga kababayan. Simpleng sagot lang. Okay, ito. May statement pa siya rito. Basahin natin. Ito, Speaker Martin Romualdez won his third consecutive term as Leyte representative in election 2025. This developed after the provincial board for the province of Leyte led by its chairperson, lawyer Maria Gorete Casillas-Cañas proclaimed Romualdez in the race for the Leyte 1st District Representative on Tuesday, May 13, kahapon. Okay? Leyte 1st District. Comment kayo dyan mga taga Leyte 1st District. Anong masasabi nyo dito sa pagkapanalo ni Martin Romualdez? Kasi may nakausap na ako mga kababayan, kaibigan ko, taga sa kanila. Sabi niya, nako, walang kalaban yan. Kung may kumalaban dyan, nako, tatakutin. At ipapadisqualify. Ayan yung sabi ng kaibigan ko mga kababayan ha. Okay, ito, Romualdez, cousin of President Ferdinand Marcos Jr. was unopposed. Kaya nga nanalo. In the province for the 2025 election, this is his 6th overall term as Leyte representative. Okay, ito statement niya, I am grateful for my constitution. Bakit constitution? Baka constituent mga kababayan. Okay? Especially to Tacloban for the new chance to serve. Nagsiserve pala ito. Nagsiserve pala siya mga kababayan. Comment nyo nga dyan kung nagsiserve ito. Okay? Ito. May kasunod pa. This victory is a win for our district. We will be able to do more work for the benefit of our people. Sure kaya siya dyan, mga kababayan. Anyway, ito.
tinitiyak ko po, hindi masasayang ang tiwala ninyo. Sayang na nga sayang na nga eh. I assure you, your trust in me won't go to waste. Latest First District includes Tacloban City and the Municipality of Palo, Alang-Alang, Babatngon, San Miguel, Santa Fe, and Tanauan, Antolosa. Okay? So yan. Okay mga kababayan, at ito, kung titignan natin dito, Tacloban, si Martin Romualdez nanalo bilang congressman mga kababayan kasi walang kalaban. Pero ito, tingnan natin dito, meron tayong resulta dito sa galing ito ng Rappler mga kababayan. Ako, Rappler na naman. Well, anyway, ito, tignan ninyo, May 14, 2025 as of 11:51 a.m. Ito. In terms sa mayor mga kababayan, Romualdez yung nanalo. Okay, Vice Mayor Romualdez din. Kung titignan ninyo, sa kanila talaga itong Tacloban, Leyte. Mga Romualdez talaga itong mga kababayan. Ito, magkalaban pa, dalawang Romualdez sa Vice Mayor mga kababayan. Okay? At punta tayo dito. Representative. Ito, Martin Romualdez. Okay nga, walang kalaban eh. May votes na 75,298. Okay? Pero tingnan natin ito, Senador, mga kababayan. Ito, controversial ito. Okay? Number 1 si Bongo, pangalawa si Aimee. Okay? So kung titignan natin dito, ilan lang ba ang nakapasok ng taga-alyansa? Okay? Taga-alyansa. So, okay. I think si Aimee, tumiwalag sa alyansa mga kababayan. Hindi na natin ito mabibilang sa alyansa eh. Inendorso pa ni Sara. Okay, ito, number 1, Tulfo, Tito Soto, number 2, number 3, Lacson, 8, Cayetano, 4, 9, Binay, Abalos, Tulfo, Bitag, kasali ba ito sa alyansa? I think hindi eh. Hindi ito kasali, si Erwin lang kasali mga kababayan, di ba? So, titignan natin, number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, 6 na nakapasok taga-alyansa mga kababayan dito sa Tacloban. Okay? So, hindi pumasok sina Manny Pacquiao. Si Luther Lapid, number 13 mga kababayan. Bong Revilla, 14. So, hindi yan nakapasok. Okay? So, yan. Titingnan natin ito. Bakit controversial? Okay. Punta tayo dito sa buong Leyte region mga kababayan. Buong Leyte region talaga. Region 8 Leyte. Okay? Titignan natin ngayon itong Senator Yabol's result mga kababayan. Okay? Ito. Ayan. Pakita natin. Yung katabi yan may party list. Nangunguna si Bongo. Okay? Meron din dito ilang total ba si Congressman Romualdez? 175,000 mga kababayan dito si Romualdez ha. Leyte 1st District. 175,000 votes. Hindi nga man lang umabot ng, akalain nyo, hindi nga man lang umabot ng 200,000. Yet, yung taong to ang may hawak ng budget, yung taong to ang malaking impluensya sa pagpatupad ng pera ng taong bayan. Okay? Siya yung may control. Siya din yung mga namimigay ng mga pera doon sa mga bumoto sa anong tawag nito? Pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Yet yung boto niya 175,000 lang. Ewan ko lang kung ilang total yung Leyte 1st District ha. Hindi ko lang alam. Kasi dito sa 2nd District mga kababayan, kung i-add mo itong 177 at 44,000, malaki ito. 'Di ba? So, meron din palang hindi bumoto dito kay Martin Romualdez na kanilang tauhan. Okay? Ito. Punta tayo dito sa senador, mga kababayan.
O number 1, Leyte. Ito ha, buong Leyte. So, kabuuan na. Merong district na hindi kasali yung kanilang kaya Martin Romualdez. Okay? Bongo number 1, De La Rosa number 2, number 3, Aquino, number 4, Marcos, Aimee, 5, Tulfo, 6, Marcoleta. Okay, ayan. Bibilangin natin kung ilan yung nakapasok na taga-alyansa, mga kababayan. Kasi pinagmamalaki dito ni Martin Romualdez kay PBBM na mag-12-0 sila dito sa Leyte. Okay, so bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 sila dito, mga kababayan. Okay? Pero kung titignan natin mabuti, mga kababayan, we will look closer. Di ba? The English yan. Kung titignan natin mabuti, mga kababayan, officially, kasi itong si Tito Soto, Ping Lacson, at Ping Lacson, Tito Soto, kahit hindi ito sasali sa alyansa, mga kababayan, sa tingin ko mananalo ito. Okay, sa tingin ko. Okay. Yeah, well, kasi nga sinasabi ni Ping Lacson, individual siya. Independent pala. Pero inadapt siya. Well, again. So, sa 6, 4 na lang yung napasok dito. Si Bong Revilla, Binay, Abalos, at si Tulfo. Okay, kasi in the first place, si Camille, mga kababayan, alyansa ito, pero sa mga surveys na nagiging huli ito. Okay? Pero pumasok ito, itong dalawa, si Camille Villar at si Aimee Marcos, nakapasok ito kasi posible dahil inendorso ni VP Sara. Okay? Yan yung titignan natin ngayon. So kahit sabihin natin taga-alyansa ito, pero may endorsement galing kay VP Sara. So anong ibig sabihin? Anong implikasyon yan? Ako personally, mga kababayan, nakikita ko dyan na malaki pa rin talaga ang impluensya ni VP Sara at malakas pa rin siya sa taong bayan. Kung titingnan nyo sa past surveys, mga kababayan, ang layo ni Camille, ang layo ni Aimee Marcos. Diba? Yet pagkatapos inendorso ni VP Sara, yan umangat. At nung huli, ilang days bago naghalalan, mga kababayan, may ipinalabas na video si Aimee Marcos kung saan sinira niya dito si Martin Romualdez. Okay, sinira niya. Kasi kung itong mga taga-Leyte, mahal itong si Martin Romualdez, which I doubt. Okay? Most likely, since sinira ni Aimee si Romualdez, most likely hindi yan buboto kay Aimee kasi papabor sila doon kay Martin Romualdez. Pero nakapasok si Aimee ngayon. So, ito interpretation ko, mukhang sumang-ayon sila dito kay Aimee Marcos sa pinalabas niyang video. At in generally, sumang-ayon sila dito kay Vice President Sara Duterte kasi nakapasok itong dalawa, Camille Villar at Aimee Marcos. Okay? So again, officially, sino nga lang ba ang nakapasok sa Leyte na mga taga-alyansa? 1, 2, 3 lang. Sino? Si Tulfo, si Abalos, si Binay at si Bong Revilla. Okay? Kasi ito, sa tingin ko, si Tito Soto talaga at si Ping Lacson, mananalo yan kahit hindi nagpa-under ng alyansa, mga kababayan. Okay? So, anong titignan natin dito ngayon? Ito pa pala. Itong party list. Okay? Ito, yung party list. Nangunguna dito yung Tingog, pero pangalawa yung Duterte Youth. Medyo malayo nga lang yung mga kababayan, yung gap niya, pero pangalawa pa rin yung Duterte Youth. So anong ibig sabihin nito? Number 1, pangalan Duterte.
Okay? So, ibig sabihin, para sa akin, malakas pa rin yung ng mga Duterte dyan sa Leyte. Para sa akin. At ito pa, titingnan natin ngayon. Itong Duterte Youth, mga kababayan, ito ang may hawak na nakaambang impeachment case laban kay PBBM. Diba? Hindi nila na-file bago mag-eleksyon kasi walang tumanggap. Pero again, hindi ibig sabihin na tapos na yan. Mag-uumpisa pa lang yan. Okay? At ito, mukhang papasok talaga itong Duterte Youth kasi pangalawa naman talaga sila sa buong mundo talaga. Buong Pilipinas, pangalawa sila, sumunod sila sa akbayan. Okay? At I think pangatlo o pang-apat lang sa buong Pilipinas itong Tingog Party List. So ibig sabihin yan, number 1, ang laki ng makinarya ng Tingog Party List kasi kay Romualdez yan. Sa tingin nga natin, isa yan sa mga pinakamaraming pondo na nabigyan. Kasi banat ng banat kay VP Sara. Pero ngayon, pang-apat lang sila, pangatlo or pang-apat. Nandun, pangalawa pa rin yung Duterte Youth. Again, nakikita ko dito na yung mga tao, kasi alam nila yung Duterte Youth may hawak nga ng impeachment laban kay PBBM. So gusto ng mga tao na makapasok itong Duterte Youth, ibig sabihin gusto nilang ma-impeach itong si PBBM. Okay? So comment kayo dyan mga kababayan kung agree kayo dito sa analysis ko or disagree kayo. And then magpresenta kayo kung anong nakikita nyo dito. Okay? Yun nga, yung mga taga-Tacloban at buong taga-Leyte, in general mga kababayan, nakikita ko nagiging objective ito in generally ha. Okay? Kung titignan mo closely, parang leaning pa rin doon sa mga Duterte. Bakit? Number 1 si Bongo. Okay? Number 1 si Bongo, pasok si De La Rosa. Di ba? Again, nagiging objective ito generally, yung mga taga-Leyte at lalo mga taga-Tacloban. Again, balikan nga natin yung sa Bongo. Sa Leyte, number 1 si Bongo. Pang-pito si De La Rosa. Ito, mga loyal ito kay Duterte. So generally, nagiging objective sila, pero leaning pa rin towards sa mga Duterte. Okay, ito nga, Duterte, Youth, pasok, pangalawa, kahit may 35,000 lang. Kasi kung ayaw nila dito sa mga Duterte, then most likely, itong Duterte Youth na party list, nasa huli ito. Diba? Iya't pangalawa. Okay? At sila nga, kung gusto ng mga taga-Leyte itong si PBBM, then most likely, hindi nila yan papasukin yung Duterte Youth kasi sila yung may nakaambang impeachment laban kay PBBM. Ito pa, ano pa? Ibig sabihin, nakikita ko, itong mga taga-Leyte, wala na ring tiwala dito kay PBBM, mga kababayan. Okay? At unti-unti nang nawawala ng tiwala rin dito kay Martin Romualdez specifically. Kasi ngayon lang, dito sa Tacloban, lahat Romualdez yung tumatakbo eh. So parang no choice sila. Pero specifically dito kay Martin Romualdez, hindi na sila, parang unti-unti nang nawawala yung tiwala nila dito. Comment kayo kung mga taga-Leyte kayo, taga-Tacloban, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito ha. Dito sa mga sinasabi ko or dito sa mga nangyayaring resulta sa inyo dyan. Okay? Comment kayo dyan. Yun nga. Tingnan lang ninyo ha. So anong implikasyon nito ngayon mga kababayan? Ito, number 1, sa impeachment ni PBBM. Kung titignan natin, kunting push lang yan sa Congress, nako, mukhang tutuloy yan hanggang sa Senado. Yun nga katanungan natin. Mukhang nangangamba na ngayon si PBBM sa kanyang impeachment case. Kasi,
Pag mai-push yung impeachment na hawak ng Duterte Youth, i-endorso yan sa Committee on Good Government ulit. Committee on Justice, maghihiring yan sila at susubaybayan niya ng mga tao. Kapag mailabas yung mga pinaghahawakan ni VP Sara na mga kasalanan ni PBBM, mukhang papabor itong mga taong to laban sa pag-impeach kay PBBM. So hindi malayo na itong mga taong to, mga taga-Tacloban at taga-Leyte in general, ay mananawagan na rin yan na pababain si PBBM kung sakaling mailahad yang lahat ng mga kasalanan ni PBBM or mga nagawang kasalanan na alam ni VP Sara. Okay? So ngayon, sasabihin niyo magko-comment ko, posible magko-comment kayo, isipin niyo na nako, mauuna pa si VP Sara. Okay? Kasi nga may impeachment kay VP Sara. Pero ito titingnan natin mga kababayan. Sige, o pag-usapan natin itong impeachment case laban kay VP Sara. Okay? Yung impeachment case laban ni VP Sara, nandyan na yan sa Senate. Kung sakaling matuloy man yan, yung mga senador na nanalo mga kababayan, titignan nila ngayon yung resulta ng eleksyon. Number 1, si Bongo. Pangalawa or pangatlo si De La Rosa. Or basta within top 5 si De La Rosa. Tignan natin mga Duterte pa rin yan. At yung dalawang inendorso ni VP Sara, si Camille at si Amy, pasok. Iisipin ngayon ng mga senador na nanalo na malakas pa rin ito si VP Sara. At of course, hindi natin maiiwasan na itong mga senador na itong mga kababayan, nag-iisip pa rin yan sa kanilang survival dyan sa Senate. Kasi in history, yung mga bumoto ng i-impeach si Renato Corona, Supreme Court Judge Renato Corona, mga kababayan, yung mga bumoto na i-impeach siya, karamihan sa kanila hindi na nanalo muli. Kaya pag-iisipan ito ngayon ng mga senador. Kasi ito lang pagpasok ni Camille at ni Amy, mga kababayan, ay wating ito na malakas pa rin talaga si VP Sara at yung mga tao naniniwala pa rin dito kay VP Sara. Yan yung pag-iisipan ng mga tao. Itong si Tito Sotto at si Ping Lacson, alam natin objective ito sila. Magdidepende ito sa ebidensya na ipipresenta. Okay? So kailangan ang gawin dito ng congressman prosecutors, mga kababayan, na dapat maganda yung ebidensya ipipresenta nila para itong si Tito Sotto at si Ping Lacson at si Cayetano, mga kababayan, boboto ito na i-impeach si VP Sara or i-convict. Pero ito nga, mag-iisip pa rin yan dito sa influensya ni VP Sara. Okay? Sabihin natin si VP Sara, hindi niya nag-iisip ko anong magiging resulta. Okay? Pero itong resulta ngayon ng resulta ng impeachment. Pero itong resulta ngayon ng eleksyon, mga kababayan, again, marami tayong nakikita dito na pumapabor pa rin dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung mga tao, sinisiguro nila na yung dalawang inendorso ni VP Sara ay pumasok. Si Camille at si Amy Marcos. Okay? At ito na nga, pinaubayan na rin ni VP Sara yan, yung kaso niya sa kanyang abogado at sa mga senador. At talaga itong mga senador mag-iisip ito, magdadalawang isip itong i-convict si VP Sara. Of course, mayroon namang iba dyan na talagang klaro. Halimbawa, si Risa Hontiveros, si Chis Escudero, alam naman natin kay PBBM yan. Ito nga si Risa Hontiveros, hindi nga ito nag-ingay tungkol dyan sa BICAM issue. Diba? Nag-ingay lang yung grupo niya tungkol sa BICAM kasi hindi na-push through yung impeachment case laban kay VP Sara. At nung pinirmahan na ng mga congressman yung impeachment case laban kay VP Sara, tumigil na sila pumuna dyan sa BICAM issue. Ibig sabihin yan, gusto lang nila ma-impeach si VP Sara, hindi doon sa pananagutin yung sinong may gawa dyan sa BICAM na issue na yan.
Di ba? At again, ito, klarong-klarong ito, mga kababayan, na pagpasok ng Duterte Youth, gusto ng mga tao na pababain na itong si PBBM. Kasi sila nga yung may hawak ng impeachment case ngayon laban kay PBBM. At naghihintay lang yan ng tamang oras para ma-file yan, mga kababayan. Okay? So, ayan, comment kayo dito mga kababayan sa anong katanungan natin. PBBM nangangamba na nga ba sa kanyang impeachment case? At anong masasabi natin? Mukhang nangangamba na nga. At dito si Martin Romualdez mukhang hindi na pinapaniwalaan ng kanyang mga tao sa kanyang distrito kasi nga yung mga taong inendorso niya mukhang karamihan sa kanila hindi pumasok. Okay? Posible locally nakapasok pero dito sa Senado mga kababayan ako. Halo-halo ito. Well anyway, dito na lang po muna tayo. Again, kung taga Leyte, taga Tacloban kayo, mag-comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito sa resulta, lalo na dito sa senador at sa party list. At yung iba, comment na rin kung anong masasabi nyo dito sa ating mga prediction at nakikita or analysis dito sa resulta ng election 2025 mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Paki-like and share po ng videos natin and paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.